Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Pagdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Digin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo'y tinipon ng Diyos bilang isang angkan upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Hilingin natin sa Panginoon na ating saliksikin ang tunay na kayamanan, ang kayamanan na magdudulot sa atin ng buhay na walang hanggan, ang kayamanan na magpapalapit sa atin sa ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang maigawa sa mga kaloob mong ibinibigay. Sa katauhan ni San Luis Gonzaga, ay pinagtambal mo ang pambihirang kalinisan ng pamumuhay at papakasakit sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Pakundangan sa kanyang kagitingan at pagdalangin, matularan nawa namin siya sa pagpapakasakit, kundi man sa pambihirang buhay na sakdal linis. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ocosias, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joas na anak ni Ocosias ay naitakas ng tiya niyang si Josaba na anak ni Haring Horam at kapatid ni Ocosias. Itinago niya ito pati ang tagapag-alaga sa isang silid, kaya hindi napatay si Atalia. Pagkatapos, dinala niya ito sa bahay ng Panginoon at doon itinagong 6 na taon habang si Atalia ang nagahari sa lupain. Nang ika-7 taon ng pamamahala ni Atalia, ipinatawag ni Huwaida ang mga pinuno ng Kriteo at ng mga bantay sa templo
at isinama sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, iniharap sila sa anak ng hari. Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng iniutos sa kanila ng saserdoteng si Joiada. Isinama nila kay Joiada ang kani-kanilang tauhan, pati yaong hindi nakatalagang manungkulan kung araw ng pamamahinga. At ibinigay ni Joiada sa mga kapitan ang mga kagamitan ni Haring David, ang mga sandata at pagngalang ng nasa bahay ng Panginoon, at bawat kawal ay tumalaga sa kanya-kanyang lugar, nakahanda sa anumang mangyayari. Ang iba'y sa gawing timog, ang iba'y sa hilaga, sa paligid ng altar at sa tirahan ng hari. Inilabas ni Joiada ang prinsipe. Kinaroroonan niya ito, iniabot ang aklat ng kautusan. Binusan ng langis at itinalagang hari. Pagkatapos, nagpalakpakan sila at nagsigawan, "Mabuhay ang hari!" Nang marinig ni Atalia ang pagkakaingay ng mga bantay at ng mga tao, pinuntahan niya ang mga ito sa bahay ng Panginoon. Pagdating doon, nakita niyang nakatindig ang hari sa isang mataas na lugar tulad ng kinaugalian. Ang mga kapitan at ang mga taga-ihip ng mga tropenta ay nakatayo sa tabi nito. Ang buong bayan naman ay di magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trompeta. Nang makita ito ni Atalia, sinira niya ang kanyang kasuutan at malakas na sinabi, "Ito'y isang malaking kataksilan." Iniutos ni Joiada sa mga kapitan, "Ilabas ang babaeng iyan at patayin pati ang sinumang susunod sa kanya. Ngunit huwag silang papatayin sa bahay ng Panginoon." Siya'y sinunggaban nila, inilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari, papasok sa palasyo at doon pinatay. Pagkaraan noon, sinariwan ni Joiada ang tipan ng Diyos at ng mga tao. Muli niyang pinanumpa ang hari at ang mga tao na sila'y papailalim sa tipan. Ang mga tao'y naitukoy sa templo ni Baal. Giniba nila ito at winasak pati ribulto ni Baal. Pinatay nila sa harapan ng altar si Matan, ang saserdote ni Batal. At si Joiada ay nagtalaga ng mga bantay sa bahay ng Panginoon. Nagdiwang ang bayan at naging mapayapa sila mula ng patayin ni Atalia sa tirahan ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinili ng Panginoon maging tahanan ang Siyon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Ang iyong pangako sa likod mong David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin, isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala, matapos na ika'y pumanaw sa lupa. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Kung maging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan, at ang mga utos ko ay igagalang, ang anak mo'y pawang magaharing walang katapusan. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Pinili ng Poon na maging tahanan ang lungsod ng Siyon. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang panahon. Ang paghahari ko'y magmumula roon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Sa lipi ni David, ako ay kukuha ng haring dakila upang maiangatan ang pagpapatuloy ng pamamahala. Yaong kaharian niya ay uunlad
at mananagana. Ang kawan niya'y papahiya. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Sion. Magsitayo po tayong lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tangna at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Dooy walang maninirang tanga at kalawang at walang makapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag ng sayo'y kadiliman pala, napakadilim niyan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati't pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Biyernes na naman, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sabihin mo nga sa katabi mo, maliwanagan ka sana. Ito ang napakagandang paalala sa atin ng ating mahal na pong Jesus Nazareno na maliwanagan sana tayo. Sabi niya, ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan din ang buo mong katawan. Ngunit, ano raw ba ibig sabihin na malinaw ang mata? Ang mga kaibigan ko po, napansin nila, sabi nila, "Father, mula nang napunta ka sa Quiapo, nagsalamin ka na. Lumabo na yata ang mata mo." Ngayon lang ho nila ako nakitang nagsasalamin. Ngunit, ano bang ibig sabihin ng Panginoon na
maliwanagan ang mata. Malinaw ang mata. Sa katunayan, ang matang pinatutungkulan ng Panginoon ay ang puso. Sapagkat ang talagang mata ng katawan, mata ng kaluluwa ay ang puso. Kaya nga ang tanong sa atin ngayon, ano bang hinahanap mo sa buhay? At natitiyak ko ang sagot sa tanong na yan ay ang dinadasal mo ngayon. Dahil kung ano ang dinadasal natin, iyon ang hinahanap natin. Kaya nga siguro napadayo pa kayo dito sa Quiapo. Hindi ka makontento sa ibang magdasal na lugar sapagkat sa tingin mo, yung hinahanap mo, iyon ang ibibigay sa iyo ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Na yung hinahanap mo, iyon ang ipagkakaloob sa iyo. Tiwalang-tiwala ka. Malakas ang loob mo na ibibigay sa iyo ng mahal na Poon ang hinahanap mo, ang hinihiling mo. Ang naniniwala na ipagkakaloob ng mahal na Poon ang kanilang hinihiling at hinahanap, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Opo, ganun na lang ang ating kumpiyansa na yung hinahanap natin, ipagkakaloob niya. Pero balik ako sa tanong, ano bang hinahanap mo? Kalusugan? Trabaho? Love life? Makaangat sa pwesto? Posisyon? Promotion? Naghahanap ka ng pera? Hindi po masama kung ano man ang ating hinahanap ngayon sa buhay. Ngunit, ang mahalaga ding tanong, yang bang hinahanap mo, madadala mo sa langit? Dapat, yun din ang maging panuntunan sa ating hinahanap sa buhay. Dahil alam nyo, kung ito ay madadala sa langit, ipagkakaloob yan ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Kung ito ay makatutulong sa atin sa kaligtasan, yan ang tunay na biyaya ng Poong Nazareno. Sapagkat maaari din tayong maghanap ng kung ano-ano at maaari ditong makamtan natin, pero hindi pa ho dyan daw natatapos ang tunay na biyaya. Ingat po tayo. Hindi lahat ng hiniling natin na naibigay ay ganap na ang biyaya. Sapagkat kung sa bandang huli, hindi talaga ito madadala sa langit at may mas mahalaga pa, dadalin ka ba niyan sa langit? Yun ang mas importanteng tanong. Dadalhin ka ba niyan sa langit? Yun ang tunay na biyaya. Ang mayroon ka na magdadala sa iyo sa langit. Sabi nga po nila, yung pera pwede kang ibili ng napakagandang kama. Yung malambot na malambot, magarang magara. Pero hindi pwedeng bilhin ng pera ang mahimbing na tulog. Marami po akong kilala, mga kapatid, ang ganda-ganda ng kama. Pero hindi makatulog. Kasi ang daming iniisip. Iniisip muna nila, baka nakawin yung pera ko. Iniisip nila, baka may manglason sa kanila.
Iniisip nila baka may manloko sa kanila, kaya kahit napakaganda ng kwarto, hindi makatulog. Samantalang pag pupunta po ako dyan sa Plaza Miranda o dyan sa May Carriedo, may makikita po ako dyan, karton lang ang higaan. Kay sarap ng tulog. Naghihilik pa. Iba nga dyan sa ibang tao nga ilang oras nang nakahiga, hindi pa rin makatulog. Yung iba sa inyo, nakaupo lang dyan ngayon. Ang tigas nga ng upuan dyan, tulog na. Tignan mo nga yung katabi mo, tulog na yata. No? May mga ibang tao, kayang bilhin ng napakaraming pagkain, pero hindi raw kayang bilhin ng pera ang ganang kumain. Di po ba may mga ibang tao, mamahalin, pero lahat sila nakatungang walang ganang kumain. Pero yung iba, isang dakot lang yung ulam, minsan nga asin lang ang ibinudbud sa kanin, only rice pa kung kumain. Kayang bilhin ng pera ang pagkain, pero hindi ang ganang kumain. Kaya raw bumili ng pera ng malaking tahanan, ng malaking bahay, pero hindi kayang bilhin ng pera ang isang mapagmahal na pamilya. Aanin mo yung malaking bahay, hindi na nga nag-uusap yung mga nasa loob ng bahay, hindi na nga nagkikita. Ang laki-laki nga ng bahay, nag-aaway naman yung mga magkakapatid sa mana. Kaya nga, biro minsan ng mga lolo ko, wala akong iiwan sa inyo para hindi kayo mag-away. Mabuti pa yung walang iniwanan, hindi ito yung nag-away. Yung iba, ang laki-laki ng iniwan, ayun, nag-away-away, naghablahan, at nakakalungkot, nagpatayan pa. Mga kapatid, ang tanong, hindi lang anong hinahanap mo. Ang ikalawang tanong, dadalhin ka ba ng hinahanap mo sa langit? Opo, hindi natin madadala maging ang pera natin sa langit. Pero pwede pa rin na yung pera o yung kayamanan mo tulungan kang mapunta sa langit. Ulitin ko po, hindi nyo madadala ang pera o kayamanan ninyo sa langit. Pero makatutulong yung pera o yung kayamanan mo, mapunta ka sa langit. Halimbawa, kung ano man ang kayamanan mo, hindi mo madadala yan sa langit. Pero gamitin mo ang kayamanan mo, makatulong sa kapwa mo, makatutulong yan sa iyo, makalapit sa Diyos. Hindi ka madadala ng posisyon mo. Hindi mo madadala yung posisyon mo sa langit. Sa langit, walang presidente, walang senador, walang general, walang father-father, walang monsinyor. Pero kung ano man ang ipinagkaloob sa atin ngayong posisyon at kung ano man ang hinahangad mong posisyon, maaari mo itong gamitin para makatulong sa iyo mapalapit sa Diyos. Marami pinagkalooban ng kalusugan. Siguro nga iba sa inyo, naiinggit sa inyo, sabihin, buti pa yung kapitbahay ko, walang sakit. Buti pa yung kakilala ko, nakapaglalakad ng matulin. Pero wala ngang sakit. Nakapaglalakad nga ng matulin. Malakas nga ang bisig. Pero hindi naman ito nagagamit para mapalapit sila sa Diyos. Mabuti pa yung may sakit. Yung karamdaman niya, nakatulong pa sa kanya, mapalapit sa Diyos. Yung kahinaan niya, nakatulong pa sa kanya para umunawa at tumulong sa kanyang kapwa. Kaya nga mga kapatid, ito po yung magandang tanong.
Hindi lang kung anong hinahanap natin. Hindi lang kung ipagkakaloob ang hinihiling natin. Kung hindi, mailalapit ba tayo nito sa Diyos? Mailalapit ba nito tayo sa kapwa natin? Madadala ba nito tayo sa langit? Sapagkat yun ang tunay na gustong ipagkaloob sa atin ng Poong Nazareno. Siguro nga, pakiramdam natin, parang yung ibinigay sa atin, hindi ito ang hinahanap natin. Pero, yung ibibigay niya sa atin, yun ay maaari palang makatulong sa atin para lalong mapalapit sa Kanya. Sapagkat wala nang hihigit pang biyaya kung hindi ang mapalapit kay Jesus Nazareno. Aanin mo ang lahat ng ibinigay ng mundong ito kung hindi naman pala ito ang tunay na makapagpapalapit sa atin sa kalooban ng Diyos. Aanin mo ang pera, ang mataas na posisyon, ang kalakasan ng katawan, kung sa bandang huli, hindi kalooban ng Diyos ang nangyari sa buhay natin. Kaya nga, doon sa unang pagbasa, parang teleserye sa drama. Meron daw reyna si Atalia. Siya yung nanay ng hari. Nung namatay yung hari, gusto niya siya na yung maghari. Hindi niya alam yung anak ng hari, yung susunod na hari, itinago sa templo. Parang drama. Kaya siya muna yung nagre-reyna-reynahan, siya yung nag-ahari. Kala niya, siya na yung mamamayagpag. Nung dumating na ang oras na yung anak ng hari na itinago sa templo, sapat na gulang na, nilabas na siya at ipinakilala na siyang hari. At yung akalang nagahari at reyna, siya na yung tinanggal. Yun daw yung ilusyon ng mundong ito. Akala natin yung ibinibigay ng mundong ito, pangmatagalan na. Akala mo ba, habang buhay ang pera, mawawala din yan. Tignan nyo yung bag nyo ngayon, baka mawala. No? Yung posisyon, ang dami-daming nag-aaway sa posisyon. Sino bang maluluklok? Ayan, umpisa na ngayon. Kasi maghahalala na sa 1 taon. Kahit ba maupo ka, habang buhay ba yan? Kahit ba ikaw ngayon maluklok? Madadala mo ba yan sa langit? Hindi. Kaya wag tayong pabubulag. Kaya kanina, ano yung hiling natin sa isa't isa? Maliwanagan ka sana. Sapagkat ang tunay na naniliwanagan, alam niya kung ano ang pangmatagalan. Alam niya kung ano ang madadala niya sa langit. Alam niya kung ano ang makapagpapalapit sa Kanya kay Jesus Nazareno. Kaya huwag kang malungkot kung hindi lahat ng hinahanap mo, hindi lahat ng gusto mo, maibibigay sa iyo. Sapagkat ang tunay na kagalakan, hindi lang yung hinahanap mo, kung hindi yung hinahanap ni Jesus Nazareno para sa iyo. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito na naman kami. Marami kaming hinahanap sa buhay. At inaamin namin minsan nagkakamali kami ng hinahanap. Akala namin ang hinahanap naming ito ang tunay na makapagpapasaya sa amin. Pero minsan pala, yung hinahanap namin, baka yan pa ang magpahamak sa amin. Yan pa ang magpasama sa amin. Yan pa ang magpalayo sa amin sa iyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, wala kaming ibang hangad kung hindi kayo. Hindi lang yung ibibigay mo, kung hindi kayo po mismo. Sapagkat nasa iyo ang buhay na walang hanggan.
Nasa iyo ang tunay na kayamanan. Nasa iyo ang kaligtasan. Kaya't liwanagan niyo po kami upang ang aming dinarasal, hinihiling at hinahanap ay madadala namin sa iyong kaharian, maghahatid sa amin sa kalangitan, makapagpapalapit sa amin sa iyong harapan. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, inahamon tayo ni Jesus na mag-ipon ng kayamanan sa langit kaysa kayamanan sa lupa. Ituon natin ang ating puso sa kalangitan sa ating pananalangin. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang simbahan, naway gawing malaya ang mga kalalakihan at kababaihan sa pagkaalipin sa materialismo, sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga bagay na pinahahalagahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga politiko at lingkod pang mamamayan naway magsimula ng mga programa at proyekto sa kabuuang pag-unlad ng lipunan at kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga taong pinagkatiwalaan ng higit na kayamanan, naway mapagtanto ang kanilang katayuan bilang mga tagapangalaga lamang at hindi mga lubos na nagmamay-ari ng mga biyayang kanilang angkin. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga pinagkaitan ng mga bagay sa mundong ito, naway mapagtanto ang kagandahan ng pagtutuon ng kanilang puso sa makalangit na kayamanan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Tahimik nating idulog ay pa nating kahilingan at ipagdasal natin na yung hinihiling natin makatulong sa ating kaligtasan. Ama naming sa langit, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na lumakad sa iyong presensya sa araw-araw na aming buhay. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna pong lahat. O Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay
aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami makadulog katulad ni San Luis, na naramtan lagi ng kadalisayan para sa piging mong banal, upang sa aming pakikinabang kami lalong managana sa kayamanan ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ay ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak namin may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nalilingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Pagsalud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalo na si Jaime Cardinal Sin, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya sana ang hinahanap natin ay magdala sa atin sa langit. Umawit tayo ngayon sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung ang hinahanap namin para lang dito sa mundo. Patawad po kung yung natanggap namin hindi pala nakakatulong sa aming kabutihan at kaligtasan. Liwanagan niyo po kami, Panginoon,
Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang tunay na liwanag at kayamanan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang hinaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Poong Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko, ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami.
umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Sa June 24, Lunes, ang dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras po ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng linggo. Ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na ika-12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyan, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan ng ating karakol ay gaganapin sa 3 ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na 4 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa pagkain ng mga anghel, ay gawin mong makapamuhay sa pagkauliran ni San Luis Gonzaga, sa pagtanaw lagi ng utang na loob sa iyong kadakilaan, sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Ang simbahan ng Quiapo ay agad tumutulong, lalo na sa mga nasalanta, sa mga parokya at kumbento na may programa para sa mga mahihirap. At pinaghahandaan po natin para sa kaalaman po ninyo, ang ating simbahan bukod sa Dambana ni Jesus Nazareno ay parokya ni San Juan Bautista. Kaya piyesta din po, hindi lang January 9 ang piyesta natin, kundi June 24 dahil ang parokya po natin ay nakatalaga din kay San Juan Bautista. Kaya ang tunay na deboto ng Poong Nazareno
ay deboto din ni San Juan Bautista, pinsan ni Jesus Nazareno at dakilang propeta na nagpahayag, naghanda sa pagdating ni Jesus Nazareno. Kaya sa Lunes po, sana makapagsimba din kayo dahil natitiyak ko kung meron mang matutuwa, hindi magseselos ang Pong Nazareno kung may debosyon tayo kay San Juan, sapagkat malapit din sa kanyang puso ang kanyang pinsan, si San Juan Bautista. Nawa ang hinahanap natin sa buhay ay magdala sa atin sa langit, magpalapit sa atin ng tunay kay Jesus Nazareno. Ito ang kanyang tunay na biyaya at liwanag sa atin. Sumainyo ang Panginoon At sumirin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang liwanag at biyaya ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Ipintubo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sabi-sabi ang kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dimarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.